Tatlong santo bilang mangangabayo. Bilang karagdagang sa ipinintang larawan ni Santo Colta, nakahanap ang doktor ng isang katulad na pagpipinta na ipininta sa dalawang seksyon ng dingding. Sa larawan ay tatlong tao, bawat isa ay nakaupo sa isang kabayo, tulad ng makikita sa larawan na nito. Ang isa sa kanila ay nasa timog na bahagi ng pader, silangan, at ang dalawa pa sa katimugang altar ng simbahan. Ang dalawang taong ito ay magkaharap at hindi kilala, dahil walang paglalarawan na nagpapahiwatig kung sino ang dalawang taong ito. Nakasuot sila ng damit militar, na binubuo ng isang asul na damit na may pulang kapa, kung saan ito ay damit ng mga sinaunang sundalong Griego. Pagkatapos ng kanilang mga mukha, ay may mga prinsipe ng militar. Ang kanan ay parehong may sibat sa kanyang kamay. Ang itaas na bahagi ng ipinintang larawan kasama ang mga banal ay ganap na nasira. Sa makatuwid, ang kanilang mga pangalan ay malabo, ngunit ang ikatlong santo ay makikilala sa kaliwa. Sa ilalim ng kabayo ng santo ay nakaupo ang isang tao kung saan nakatutok ang espada ng santo. Malabo ang sagradong aura sa paligid at ang kanyang mga katangian ng kanyang mukha. Nakasuot siya ng asul-berdeng na balabal at pulang sinturon sa kanyang baywang. Ang taong nakaupo sa ibaba ng kabayo ay nakasuot ng korona sa kanyang ulo, na nagpapakita na walang santo, kundi isang hari o isang emperador. Tungkol sa mga santo ay isang deskripsyon sa Griego, na nagpapakita ng pangalan ni Santo Victor, ngunit makakahanap ka ng paglalarawan ng hari o emperador na ito. Sa pamamagitan ng pangalan ng santo, na nakasulat sa ipinintang larawan, kami ay dumating sa konklusyon, na ang taong ito ay ang Emperador Diocletian o Romagnos. Sa pagsusuri sa kasaysayan ni Santo Victor, napag-alaman na ang dalawang santo ay nasa iba pang mga ipinintang larawan, walang kaugnayan sa Sagradong Victor. Sa makatuwid, sa kasaysayan ng lahat ng mga santo ay sinisiyasat at inihambing ang larawan sa dalawang mangangabayo sa pamamagitan ng modernong larawan ng agham. Kaya sumang-ayon ka muna sa konklusyon na hindi ito ang banal na Victor, ngunit ang banal na Philopater Mercurius Abisifen, at isa kung saan ang taong nasa ilalim niya ay ang Emperador Julian. Ang deskripsyon sa itaas ng ulo ng mga santo sa pagpipinta, na tinutukoy si Santo Victor ay mali at hindi mula sa parehong panahon kung saan nilikha ang pagpipinta, ngunit idinagdag sa ibang pagkakataon na isinulat sa ibang panahon. Ang pagpipinta na ito ay nagsimula noong ika-8 siglo.